Dominant Protector. Credit to the author. 4,941-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Saktong papasok na sila sa barko, isang napakapamilyar na boses ng babae ang biglang dumating mula sa likuran nila. "Terence, kumusta ka? Ayos ka lang?" Lumingon si Terence at ang iba pa at nakita si Remilyn na tumatakbo palapit sa kanila. Narinig niya ang balita sa barko, tulad ni Randy at ng iba pa, at nagmamadaling tumakbo ng may pagkabalisa. Si Remilyn ay mas nakakaalam tungkol sa pangyayari kaysa kay Randy dahil isang tao mula sa paaralan ng Proud of the Morning ang naroon. Hindi lang niya narinig na pinatay ni Terence si Leonard, ang pang-apat na Young Master ng Nascent Soul Stage, at ang dalawang late-stage Mysterious Ascension Stage libation mula sa Ding City College, ngunit natalo rin niya ang early-stage Mountain Opening Elena sa isang pool. Nagulat siya at nagmamalaki, ngunit natakot din siya. Ang pagpatay lang sa 3 tao sa kanyang harapan ay malaking bagay na, at ang pinakamasama ay napatay ni Terence si Elena, ang tanging Mystic First Level Refiner sa dagat ng Golden Division. Kung mahigpit itong haharapin ng alyansa ng kolehiyo, lalo na kung ang mga nakatataas sa paaralan ng Ding City ay dumating upang gumawa ng gulo, si Terence ay nasa malaking problema sa pagkakataong ito. Baka mawalan pa siya ng buhay, kaya paanong hindi dumating si Remilyn? Nang makita ang hitsura ni Remilyn, hindi maiwasan ni Terence na maging masaya at naantig. Gayunpaman, hindi lang si Remilyn ang nandito. May 2 pang tao sa likod niya. Ang isa ay si Vanessa, at ang isa ay si Joshua. Si Vanessa ay nasa loob pa rin ng kanyang silid nang mangyari ang insidente. Siya ay kinaladkad ni Remilyn sa pagmamadali. Nagulat siya nang mabalitaan niya ang insidente ni Terence habang papunta siya rito. Simple lang ang layunin niya sa pagpunta rito. Gusto niyang makiusap para sa buhay ni Terence. Bagamat alam ni Vanessa na maaaring wala itong silbi, si Terence ay isang powerhouse pa rin noong mga unang araw niya, at siya rin ang vice principal ng School of Pride. Nakakausap pa rin niya si Yvonne. Naniniwala siya na hanggat isiniwalat niya ang background ni Terence, hindi papatayin ni Yvonne si Terence pagkatapos suriin ang mga kalamangan at kahinaan, kahit na ayaw niyang gawing maliit na bagay. Kung hindi, sasaktan niya ang mga isla sa Hilaga at Kanluran sa parehong oras. Walang normal na tao ang gagawa ng katangahan. Hindi kakaiba para kay Vanessa na narito, ngunit hindi intensyon ni Remilyn na si Joshua ay narito rin. Ang taong ito ay tila may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit talagang natutuwa siya sa kasawian ni Terence. Kung hindi siya dumating at nasaksihan ng sarili niyang mga mata ang kahabag-habag na kalagayan ni Terence, hindi siya si Joshua. Ang taong ito ay talagang isang talento. Mula nang siya ay pinilit na umalis ni Terence sa daan patungo sa pagiging isang big shot, gumugol siya ng mahabang panahon kasama si Baste at ang iba pa bago tuluyang mahanap ang Lightning Tribulation Point. Gayunpaman, sa kanilang lahat, siya lang ang matagumpay na umaban sa Profound Stage, at ang pinakabihirang bagay ay hindi siya gumamit ng Thunder Elixir. Kahit na ang kanyang ama, si Timur, ay isang 7th Realm Alchemist, hindi siya makakain ng walang kanin. Gaano man kalakas ang kakayahan ng isang tao sa alchemy, ano ang silbi kung wala ang Thunder Mystical Vine? Hindi ito maaaring lumitaw sa manipis na hangin. Bukod pa rito, ang isang bihirang elixir tulad ng Thunder Mystical Pill ay hindi mahahanap saan man maliban sa malakihang mga auction. Napakababa rin ang posibilidad na lumabas ito sa mga malalaking auction. Higit pa rito, tulad ng nakaraang Morning Star Auction, sa sandaling ito ay lumitaw, ang lahat ng malalaking shot ay lalabas upang agawin ito. Paano naging madali para kay Joshua na agawin ang Thunder Mystical Pill mula sa mga taong ito? Gayunpaman, hindi kinakailangan na magkaroon ng Thunder Elixir para makapasok sa Profound Stage. Ang Thunder Elixir lamang ang unang pagpipilian upang harapin ang Thunder Tribulation. Para sa karamihan ng mga tao, ang Thunder Elixir ay isang bagay na maaari lamang nilang asahan ngunit hindi hilingin. Maaari lamang silang tumira para sa pangalawang pinakamahusay. Ang isang ikapitong baitang Recover Elixir ay isang mahusay na pagpipilian.
Bagamat ito ay lubos na makakaapekto sa pagsasama-sama ng ugat ng espiritu, hanggat ang isa ay sapat na malakas at sapat na mapalad, mayroon pa ring pagkakataong makapasok sa yugto ng profound. At least, mailigtas nila ang kanilang buhay. Gayunpaman, hindi ginamit ni Joshua ang Grade 7 Great Recovery Pill. Sa halip, ginamit niya ang Longevity Pill, isang supreme grade healing elixir, na pino mula sa mga ugat ng paglago. Ang epekto nito ay mas mahusay kaysa sa Grade 7 Great Recovery Pill. Ang pangunahing layunin ng pagbisita niya, Baste, at ng iba pa sa West Island ay upang kolektahin ang mga ugat ng paglago. Sa halos hindi langit na nakapagpapagaling na epekto ng Longevity Pill, si Joshua ay nakaligtas sa kidlat na kapigatian at matagumpay na umaban sa profound stage. Itinuring na itong napakakahanga-hanga para sa mga ordinaryong tao. Hindi bababasa, sina Baste at Judy, na may parehong kondisyon, ay nabigong makalusot at nakahiga pa rin sa kama habang ang kanilang sigla ay hindi pa nakakabawi. Hehe, to think that you'd have such a day. Namulat talaga ang langit. Si Joshua ay lihim na natuwa nang makitang personal na nahuli ni Yvonne si Terence. Kung pag-uusapan, matagumpay siyang nakapag-level up sa pagkakataong ito ay dahil kay Terence. Kung hindi siya pinahirapan ng 5 elementong layunin ng pagpatay ni Terence, ang kanyang lakas ng loob ay hindi sana sinanay ng ganito. Mahirap para sa kanya na magngangalit ang kanyang mga ngipin at magtiis sa mga tama ng kidlat. Baka mabaygo siya sa huling hakbang tulad ni Baste at ng iba pa. Gayunpaman, halatang hindi magpapasalamat si Joshua kay Terence, maliban kung talagang tanga siya. Habang si Joshua ay lihim na nagsasaya, si Remilyn ay sumugod na kay Terence at tumayo sa kanyang harapan. Sinabi niya kay Yvonne, ipinagtatanggol lang ni Terence ang kanyang sarili, at ang mga taong iyon mula sa Ding City School ang unang nagbanta sa kanya. Hindi kasalanan ni Terence, kasalanan nila ito, hindi mo maalis si Terence. Habang nakikipagtalo siya, patuloy na commendat si Remilyn sa kanyang Panginoon, senyales kay Vanessa na mabilis na lumapit at humingi ng awa. Gayunpaman, hindi kaagad nagsalita si Vanessa. Nag-aalala si Remilyn, ngunit masasabi niyang may hindi tama. Kahit papaano ay wala si Yvonne dito para manggulo. Kung titignan ang mga ekspresyon nila, parang narito sila para bumisita. Magsumamo ka na lang hanggat gusto mo. Masyadong malaki ang usapin ng batang ito kaya pati ang presidente ng alyansa ay personal na dumating para arestuhin siya. Ano pa ang silbi ng pagsusumamo? Mas mabilis at mas miserable ang kanyang kamatayan. Hindi rin makita ni Joshua ang sitwasyon ng malinaw. Pinagpapantasyahan na niya si Terence na maputol ang bahagi ng 1,000 kutsilyo. Nakakatuwang isipin. Gayunpaman, bago magdiwang si Joshua, ang unang pangungusap ni Yvonne ay nagbago ng kanyang ekspresyon at halos mabulunan siya sa kamatayan. Master Linford, sino ito? Tumingin si Yvonne kay Remilyn ng kakaiba. Bagaman wala siyang sinabing tahasan para purihin siya, malinaw na ipinakita ng kanyang ekspresyon at ugali na siya ay magalang. Kahit tanga ay nakikita iyon. Master Linford. Bumagsak si Joshua sa lupa na may plop. Si Yvonne ang presidente ng Alliance, at talagang tinawag niyang master ang batang ito. ****. Ang batang ito ay binugbog ng husto si Elena na hindi niya alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Hindi ba dapat ay hinuli mo siya at hinatulan ng kamatayan? Paano ka naging presidente ng alyansa? Si Joshua ay nababaliw na sa kanyang puso, ngunit sa kabutihang palad, mayroon pa rin siyang pagpipigil sa sarili at hindi naisigaw ang mga salitang ito sa harap ni Yvonne. Kung hindi, madaling mapatay siya ni Yvonne gamit ang isang daliri. 4,942. Hindi lamang si Joshua ang nagulat, ngunit si Remilyn ay nagulat din. Nakatingin siya kay Terence ng blanko, hindi alam kung ano ang gagawin. This is my. Huminto si Terence at kumurap kay Remilyn, girlfriend, Remilyn from the Pride of Dawn. Girlfriend. Anong ibig mong sabihin? Hindi alam ni Yvonne ang tungkol sa terminong ito sa secular na mundo. Saglit siyang nag-isip at nag-express ng understanding. Oh, kaya ikaw ay isang babaeng kaibigan, tama ba? Hindi ko akalain na sobrang humorous pala ni Master Linford kahit nagsasalita siya. Haha.
Akala niya nagbibiro lang si Terence kaya ngumiti siya bilang tugon. Hindi niya alam na ang mga salitang lumabas sa bibig ni Terence ay kapareho ng isang pampublikong pag-amin. Hindi naiintindihan ng mga taong tulad ni Yvonne, ngunit naiintindihan ni Remeline. Namula ang kanyang mukha habang masuyong nakatingin kay Terence, may gustong sabihin, ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi ito ang tamang oras at pinilit niyang ibalik ang kanyang iniisip. Naguguluhan siyang tumingin kay Yvonne. Wala ba ang Pangulo para arestuhin si Terence? Dahil nandito na ang lahat, bakit hindi tayo sabay na pumunta sa barko? Nakangiti si Terence habang ipinadala niya ang imbitasyon. Kasabay nito, tiningnan niya sina Melissa at Minerva. Siguradong puno ng mga tanong sina Remeline at Vanessa sa sandaling ito, at kailangan nila ng taong magpaliwanag sa kanila ng buong kwento. Tumango ang lahat. Nanguna si Randy, nasa gitna si Terence, at sinadya ni Yvonne na lumakad ng isang hakbang sa likod niya. Sumunod ang iba sa likuran niya, parang mga bituin na nakapalibot sa buwan. Halos lumuwa ang mga mata ni na Froilan at Kenshin sa kanilang mga socket nang makita nila ang eksenang ito. Ang kanilang mga damdamin ng depresyon ay maihahambing sa Joshua's. Ito ay dapat na isang perpektong eksena ng Terence na namamatay, paano ito napunta sa ganito? Bagamat sila ay nanlulumo, malinaw na hindi nila ito lugar para magsalita sa pagkakataong ito. Maging si Randy, ang pinuno ng pangkat ng libation, ay nanginginig sa takot nang tumayo siya sa tabi ni Yvonne, pati na ang mga disipulo ng academy. Maliban sa pagyuko kay Yvonne mula sa malayo, wala na silang ibang magawa. Hindi man lang sila naglakas loob na humakbang papalapit. Nakatingin lang sila habang inanyayahan ni Randy sina Terence at Yvonne sa sala. Maliban kay Vanessa, tanging si Terence at ang kanyang mga pinagkakatiwalaan ang may karapatang sumunod sa kanila. Ano ang nangyayari? Di ba sabi mo siguradong mamamatay si Terence? Paano nakipagsama ang batang ito sa presidente? Sa sobrang galit ni Froilan ay tinapakan niya ang kanyang mga paa at nagmura. Hindi ko rin alam. Sakto, ang presidente ng alyansa ang dapat na manindigan para sa Ding City Academy. Kung tutusin, sa napakalaking insidente, tiyak na hindi ito pababayaan ni Ding City Academy. Napakataas ng katayuan nila sa Alliance of the Yellow Class Academies, kaya imposibleng hindi sila bigyan ng mukha ng presidente ng alyansa, di ba? Mukhang nanlumo si Kenshin. Sa palagay ko ay hindi mas malaki ang reputasyon ni Terence kaysa kay Ding City Academy, di ba? Biglang nagulat si Froilan. Siguro. Posible. Biglang naalala ni Kenshin ang maalamat na katayuan ni Terence bilang isang mystic. Walang ibang paliwanag maliban dito. Numbed. Nakatakas na naman ang brat na ito. Naghagis ng suntok si Froilan dahil sa malas. Nagtago na lamang siya sa kanyang silid at uminom para malunod ang kanyang kalungkutan. Kung hindi niya agad nilunod sa alak ang kanyang kalungkutan, talagang natakot siya na baka may gawin siyang pabigla-bigla sa harap ng Pangulo ng Alyansa. Iyon ay magiging isang malaking biro. Naupo ang lahat sa sala, at pagkatapos na magpalitan ng kasiyahan sa mahabang panahon, walang pagpipilian si Terence kundi ang umupo sa pangunahing upuan. Sa madaling salita, nandito si Yvonne para sa kanya, kaya kung hindi siya uupo sa pangunahing upuan, hahayaan ba niyang maupo si Randy? Hindi maglalakas loob si Randy na manguna. Nakakita na ako ng hindi bababa sa 80 superhenyo sa ngayon. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong kahangahangang gaya ni Master Linford. Ang North Island ay talagang isang lugar kung saan nanggaling ang mga eksperto. Ngumiti si Yvonne at pinuri siya pagkaupo niya. President Fuller, masyado kang mabait. Bahagyang ngumiti si Terence at hindi sinubukang makipagtalo. Kung tutusin, hindi naman niya masasabing mahinang lugar ang North Island, di ba? Hindi pa banggitin, inangkin niya na siya ay disipulo ni Truett at Zhang Lijiu, at inaangkin pa niya na siya ay isang mystic first-level refiner. Kinailangan niyang kumilos ng mahigpit hanggang sa huli, at hindi siya maaaring sumuko sa kalagitnaan, o magiging mahirap kung maghinala si Yvonne. Hehe, Master Linford, masyado kang mapagpakumbaba. Pasensya ka na sa pagtatanong, pero nandito ka ba para manatili ng permanente sa East Continent o nandito ka ba para lumahok sa daan tungo sa pagiging big shot at homanin ang mysterious grade?
Kung interesado kang manatili sa East Continent, maganda ang relasyon ko sa mga principal ng Mystic Class Schools. Naniniwala ako na ibibigay ko lang ang lahat sa iyo para mapansin ka nilang lahat. Sa tingin mo, Master Linford? Kinuha ni Ifan ang inisyatiba upang mag-alok. Ang mungkahing ito ay agad na nagliwanag sa mata ng lahat. Para sa karamihan ng mga mag-aaral sa mathematics school, ang susunod na dapat nilang isaalang-alang pagkatapos makapasok sa profound ay kung paano makapasok sa mas mataas na antas ng profound school. Hindi lang sino man sa yugto ng profound ang maaaring makapasok sa isang profound school. Ito ay napakahirap, higit pa kaysa noong kailangan nilang lumaban sa isang dilaw na paaralan. Ang dahilan ay simple, bagamat may mas kaunting mga profound masters kaysa sa nascent soul masters, mayroong mas kaunting mga mapagkukunan na maaaring maging epektibo para sa kanila. Mas matindi ang kompetisyon, at natural na mas mahalaga ang kota para sa mga disipulo sa Profound Academy. Sa talento at lakas ni Terence, hindi niya kailangang mag-alala na hindi siya tatanggapin ng isang Mystic Division School kung iyon ang iniisip niya, ngunit ang kanyang posisyon sa paaralan ay hindi sigurado. Kung siya ay magiging isang normal na disipulo sa halip na isang pangunahing disipulo, kung gayon siya ay masisira. Gayunpaman, kung personal siyang ipinakilala ni Ifan, ito ay magiging ibang kwento. Tiyak na magagawa niya maging isang pangunahing disipulo na mas mahusay kaysa sa pagpunta sa Maitreya Division Selection ng mag-isa. Pinahahalagahan ko ang iyong mabait na intensyon, ngunit wala akong planong manatili sa kontinente ng silangan ngayon. Pag-uusapan natin ang Mystic Division mamaya. Tumanggi si Terence nang walang pag-aalinlangan. Hindi naman sa ayaw niyang tanggapin ang pabor, pero wala naman talaga siyang intensyon. Katulad din noong ayaw niyang pumunta sa East Continent para sumali sa isang Yellow Academy. Ang mga taong tulad niya ay nakatakdang umunlad ng mas mabilis sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay sa labas. Kung pumasok siya sa isang itim na academy, siya ay paghihigpitan, kaya't maaari rin siyang lumabas at mag-explore. Nakikita ko. Pag-uusapan natin ito sa hinaharap. Kung may kailang si Master Linford, pwede mo akong hanapin anumang oras. Masaya akong magawa ang dalawa. Medyo nadismaya si Ifan, ngunit ang desisyon ni Terence ay hindi inaasahan. Kung tutuusin, mahirap makahanap ng master na mas magaling kay Truett at Zhang Liju. Kahit ang Mystic Division ay hindi makakalap ng ganoong grand lineup. 4,943. Kung gayon, magpapasalamat ako sa iyo ng maaga, Pangulong Fuller. Siya nga pala, hinahanap mo ako para mag-refine ng mga table tasks, di ba? Sabi ni Terence, iniba ang topic. Ang puso ni Ifan ay napuno ng kagalakan nang marinig ito. Halatang nandito siya para gumawa ng mga elixir, ngunit hindi niya matanong kaagad si Terence. Gusto niyang ipakita muna kay Terence ang kanyang pabor para makahingi siya ng tulong kay Terence mamaya. Tama, medyo mapangahas talaga ang bagay na ito. Nagbabastos ako. Mabilis na tumango si Ifan. Oh. Kung gayon, anong uri ng tableta ang gustong pinuhin ni President Fuller? Tanong ni Terence. Ang Pildores na gustong gawin ng lalaki ay isang mystic pill nang walang pag-aalinlangan. Nagbibiro lang siya tungkol sa pagiging isang mystic first level, ngunit talagang gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para subukan. Kung tutuusin, ang paggawa ng 7th level na pills ay isa ng piraso ng cake para sa kanya. Who know, baka makagawa din siya ng mystic. Kung gayon siya ay magiging isang tunay na mystic. Well, napatingin si Ifan sa iba ng may pagkapahiya. Malinaw, ayaw niyang malaman ito ng mga walang katuturang tagalabas. Dean Lane, bihira ka lang pumunta sa treasured ship ng Morningstar Academy natin. Bakit hindi kita samahan sa paglilibot? Mataktikang iminungkahi ni Randy. Sige, kung gayon, guguluhin kita, Chancellor Lee. Bahagyang tumango si Vanessa na may kakaiba at komplikadong ekspresyon. Ngayong wala na sa panganib si Terence, talagang nakaramdam siya ng kakaiba. Pagkatapos ng lahat, sina Chenxing at Chenzhou ay mortal na magkaaway. Ano ang ginagawa ng isang vice principal sa barko ng kanilang kaaway? Siya ay nag-iisip kung paano makiusap sa ngalan ni Terence at sa patuloy na paghihimok ni Remilin, kaya hindi na niya inisip ang tungkol dito. Ngayong napagtanto niya ito, medyo hindi siya komportable. Ngunit dahil narito na siya, masyadong maliit sa kanya na gawin ito ngayon.
Kinailangan niyang tiisin ito. Umalis si Randy kasama si Vanessa, at sinundan sila ni Remilyn, Melissa, at Minerva palabas. Ngayon, tanging sina Terence at Tiffany na lang ang naiwan sa sala. President Fuller, ngayong wala ng mga tagalabas, maaari mo na lang sabihin sa akin kung anong uri ng tableta ang gusto mong pinuhin ko. Agad na sinabi ni Terence, ngunit lihim siyang nagulat na ito ay pinipino lamang. May isang bagay ba ang lalaking ito na hindi niya masabi sa iba na kailangan niyang hilingin sa lahat na umalis? Master Linford, ang pill na gusto kong gawin mo ay isang Mystic First Level Earth Stabilizing Pill. Sa wakas ay nagsalita si Yvonne. Earth Strengthening Pill. Anong klaseng pill yan? Kumurap-kurap si Terence, magbabasa siya ng ilang librong may kaugnayan sa alchemy kapag hindi siya nagsasanay, ngunit ang kanyang pangunawa ay karaniwang limitado sa mga golden class na elixir. Halos wala siyang alam sa klase ng mystic. Master Linford, hindi mo alam ang tungkol sa Earth Stabilizing Pill. Mas nabigla si Yvonne kaysa kay Terence, bumangon ang hinala sa kanyang puso. Ang isang Mystic First Level Refiner ay hindi alam ang tungkol sa Mystic First Level Pills. Scammer ba ang lalaking ito? Gayunpaman, pinigilan niya ang pag-iisip nang lumitaw ito. Sa paghusga mula sa Mystic Supporting Pill sa mga kamay Shara, walang duda na madaling makagawa ng Golden Class Level 7 Elixir si Terence. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Mystic Class Level 1 Refiner ay dapat pagkatiwalaan. Patawarin mo ako sa aking kamangmangan, ngunit hindi ko narinig ang tungkol dito. Kalmadong umiling si Terence, hindi man lang nagkasala. Masigurado si Yvonne ngayon mukhang hindi ito isang scam. Sino ang nagsabi na malalaman ng isang mystic alchemist ang lahat ng mystic elixir? Mayroong mga espesyalisasyon sa bawat larangan, at kahit na ang mga alchemist ay hindi alam kung paano pinuhin ang anumang tableta. Nagkaroon din ng mga espesyalisasyon kung ano ang kanilang magaling at kung ano ang hindi nila magaling. Hindi nakakagulat na hindi alam ni Master Linford ang tungkol dito. Ang Earth Stabilizing Pill na ito ay napakabihirang. Kung tutuusin, hindi ito kapaki-pakinabang sa mga normal na sitwasyon. Kahit ang Chambers of Commerce sa Mystic Division C area ay hindi ito ibinebenta. Kung hindi dahil sa pinsala ko, hindi ko sana binigyang pansin ang tableta na ito. Tumango si Yvonne bilang pag-unawa. Nasugatan si President Fuller. Napakurap si Terence. Tama. Sa totoo lang, master ako sa Earth Splitting Stage, at nasa late stage na ako. Inamin ni Yvonne. Namhilog ang mga talukap ni Terence. Nahulaan na niya ito noon pa, ngunit nabigla pa rin nang marinig iyon mula sa bibig ng lalaki. Hindi niya akalain na ang lalaking ito ay isang late stage Earth Creation Master. Gayunpaman, dahil napakalakas niya, paano siya masasaktan? May mas malakas kaya sa kanya sa yellow class area na ito. Nang makita ang nalilitong mukha ni Terence, umiling si Yvonne na may mapait na ngiti. Hindi ako nasugatan dahil may nakipag-away ako. Nagmamadali akong pumasok sa peak ng late stage. Sa huli, nabigo ako at nagkaroon ng backlash. Kahit mukhang hindi naman ako nasugatan sa ibabaw, talagang naapektuhan nito ang pundasyon ng aking lakas, na naging sanhi ng aking kasalukuyang lakas na maging hindi matatag. Kaya naman kailangan ko ng mundong ito ay isang stabilizing pill na espesyal na pagbubukas. Entablado. Nakikita ko. Tumango si Terence bilang realisasyon bago nagtanong, kaya nga inimbitahan mo si Elena, di ba? Mystic First Level Alchemist din ang babaeng iyon. Tama, siya lang ang mystic sa buong lugar ng Golden Division C, at nakalusot lang siya kanina. Normally, hindi ka makakahanap ng mystic dito, lahat sila ay nasa Mystic Division C. Pag-amin ni Yvonne. Okay, pagkatapos ay ipakita sa akin ang mga sangkap ng tableta at recipe ng tableta. Susubukan ko ito. Dapat walang problema. Sabi ni Terence. Okay. Nasa akin ang recipe at nasa Alliance branch ang mga ingredients. I'll go get it now. Tumango si Yvonne at nawala sa paningin ni Terence. Ilang sandali pa, muli siyang nagpakita sa harap ni Terence na may dalang katamtamang laki na kahoy na kahon sa kanyang kamay. Ang kahon ay napuno ng lahat ng uri ng mahahalagang halamang gamot.
Hindi nakaimik si Terence, no wonder isa siyang late-stage Earth creation na big shot. Ito ang formula ng tableta para sa Earth Strength Enning Peel. Tulad ng para sa mga sangkap, ang mga bahagi ng tatlong na ang naipon ko. Iniisip ko kung magtagumpay ako. Sabik na tumingin si Yvonne kay Terence. No wonder sobrang balisa siya. Kanina pa niya ginugulo ang utak niya sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay naiiba sa mga tabletang ginagamit para sa pagsira. Hindi mahalaga kung ito ay mas maaga o huli, ngunit sa kasalukuyang estado ni Yvonne, kung ipagpaliban niya ito ng masyadong mahaba, malamang na may malaking bagay na mangyayari, at maaaring magkaroon pa ng isang trahedya ng pagbagsak ng kanyang lakas. Sa oras na iyon, kahit na kaya niyang patatagin muli ang kanyang kaharian, hindi niya maiwasang makabawi. Magiging mahirap para sa kanya na gumawa ng anumang pag-unlad mula noon, at ang kanyang buhay ay malamang na magwawakas. Titingnan ko muna. Hindi nagsalita si Terence, kinuha niya ang recipe at sinimulang tingnan ito. Ito ang kanyang unang pagkakataon na mag-aral ng isang Mystic First Level Peel ng detalyado, at ang pagkakaiba sa pagitan ng Mystic at Golden Class ang magdedetermina kung makakagawa siya nito. 4,944. Kung ang dalawang pamamaraan ay hindi masyadong magkaiba, kung gayon si Terence ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa anuman. Dahil ang na-upgrade na siya nung Medicine Cauldron ay madaling makagawa ng Golden Class Level 7 Elixir, natural na maaari niyang subukan ang Mystic Class Level 1. Ngunit kung magkaiba ang dalawang pamamaraan, hindi na niya kailangan pang subukan. Kahit nahayaan niyang subukan ang kanyang alagad na si Darwin, malamang na mas mataas ang rate ng tagumpay kaysa sa kanyang murang amo. Sa mga tuntunin ng purong kasanayan sa alchemy, si Darwin ay talagang mas malakas kaysa kay Terence, kaya lang wala siyang makajos na kasangkapan tulad ng Shenong Medicine Cauldron. Ayaw istorbohin ni Yvonne si Terence, pero biglang sumimangot si Terence at bumulong, metal, wood, and earth elements. Anong problema? May napansin bang problema si Master Linford? Bumilis ang tibok ng puso ni Yvonne habang nagtanong. Hindi naman ganoon kalaki ang problema. Umiling si Terence, malalim ang iniisip. Naisip ni Yvonne na walang kumpiyansa si Terence na gumawa ng Earth Strength Enning Peel, kaya ngumiti siya ng paumanhin. Masyadong malabo ang Earth Strength Enning Peel. Kahit na mabaygo si Master Linford, ayos lang. Ito ay nasa katwiran. Kung kahit si Master Linford ay hindi makakarating, magiging matigas ito para sa iba. Natatakot siya na isipin ni Terence na napakahirap at magbago ang isip niya. Pagkatapos ng lahat, ang Earth Strength Enning Peel ay napakabihirang, at kahit na ang Mystic First Level Refiners ay maaaring hindi ito matagumpay na magawa. Masyadong mababa ang demand para sa Earth Strength Enning Peel, at karamihan sa mga refiner ay hindi pa nakakagawa nito noon, kaya walang makakapaggarantiya ng tagumpay. Para kay Yvonne, ang tagumpay ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalaga ay kung mayroong sinumang Mystic First Level Alchemist na handang tumulong sa kanya. Kung tutuusin, hanggat sinimulan niya ang Pogen, kahit na hindi pa niya nagawa noon, may pagkakataon pa rin na magtagumpay. Kung walang handang tumulong, wala talagang pagkakataon. Hehe, sa mga salita ni Pangulong Fuller, makatitiyak ako. Ngumiti lang si Terence, hindi ito ikinakaila. Sa katunayan, ang kanyang tandang ay hindi nangangahulugan na imposibleng gawin ito, ngunit natagpuan niya ang isang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Mystic at Golden Class. Tulad ng alam ng lahat, ang Yellow Class na Elixir ay walang mga espesyal na kinakailangan para sa katangian ng Spirit Root ng Alchemist. Hanggat ang The Alchemist ay nasa parehong grado, maaari nilang pinuhin ito. Gayunpaman, itong Mystic Class na Elixir ay ganap na naiiba. Hindi lamang ito nagkaroon ng mas mataas na pangangailangan para sa kakayahan ng alchemy, ngunit ang bawat Mystic Class na Elixir ay mayroon ding iba't ibang mga kinakailangan sa katangian. Tulad ng Earth Strength Enning Peel na ito, kailangan nito hindi lamang ang pinakapangunahing Peel Fire, kundi pati na rin ang totoong chi ng kaukulang katangian ng mga materyales upang tumulong at magkasundo.
Ang mga elemento ng metal, kahoy, at lupa ay kailangang-kailangan, o kung gaano man kataas ang mga natamo ng alchemy, ang huling hakbang ay hindi makukumpleto. Tumango si Terence. Kung ikukumpara sa mga Golden Class Elixir, ang Mystic Class Elixir ay mas komplikado at detalyado, at dahil ang bawat uri ng elixir ay may iba't ibang mga kinakailangan para sa elemento ng Spirit Root, nagkaroon ng mas mahirap na threshold. Malamang na maraming first level na Mystic Class Refiner ang alam lang kung paano gumawa ng ilang elixir, at wala silang magagawa tungkol sa iba pang elixir na may iba't ibang elemento. Hindi alam ni Terence ang buong kwento. Ang mga Mystic Elixir ay may mga kinakailangan sa katangian, ngunit ang threshold ay hindi itinakda sa bato. Kailangang malaman ng isang tao na upang maging isang Mystic Refiner, kailangan ng isa na makabisado ang isang mataas na antas ng kasanayan, na kung saan ay upang gayahin ang lahat ng mga elemento, based sa panahon ng proseso. Ito ang tanging paraan upang matugunan ang mga kinakailangan para sa karamihan ng Mystic Elixir. Kung hindi, kung ang espiritual na mga ugat ng isang tao ay dalisay, kung gayon higit sa kalahati ng Mystic Elixir ang mawawala. Kunin ang Earth Strength Eneng Pill halimbawa. Ang isa ay kailangang magkaroon ng metal, kahoy, lupa, at apoy na espiritual na mga ugat sa parehong oras, at dapat silang maging isang Mystic Alchemist. Ilang tao ang mahahanap mo sa mundo? Sa pamamagitan lamang ng pagmaster ng mataas na antas na pamamaraan ng pagtulad sa mga pangunahing katangian ng tunay na chi ng lahat ng mga elemento ng sabay-sabay na maabot ng isa ang threshold ng pagpipino ng karamihan sa mga Mystic Elixir. Kung hindi, ito ay katarantaduhan. Ito ay isang kinakailangang kurso para sa mga Mystic Alchemist. Kung hindi nila ma-master ang high-level na teknik na ito, hinding-hindi nila magagawang maging isang Mystic kahit gaano pa sila karanasan. Ito ay isang natural na bangin sa pagitan ng isang Golden Class at isang Mystic Class. Maraming mga Golden Class 7th level Alchemist ang hindi makatawid sa buong buhay nila, at nakatitig lang dito at napabuntong hininga. Sa katunayan, ito ay hindi lamang Mystic Class Alchemists. Maraming Golden Class Alchemist ay may katulad na mga pamamaraan din. Minsang sinabi ni Boss Bai na hanggat gumamit sila ng kaukulang incantation, makakamit nila ang epekto ng pagtulad sa Refinement Fire. Halimbawa, ang mga alchemist na walang uri ng tubig na espiritual na mga ugat ay maaari ding gayahin ang water type na Refinement Fire, ngunit ang discarding ito ay maaari lamang gayahin ang isang elemento. Imposibleng gayahin ang lahat ng mga elemento ng sabay-sabay. Parang langit at lupa ang pagkakaiba ng dalawa. Ito ay tulad kung paano kahit na ang mga mag-aaral sa elementarya ay madaling makabisado ang mga pagpapatakbo ng matematika, ngunit maaari lamang matakot sa advanced na matematika. Ang dalawang kasanayan ay tila magkatulad sa asensya, ngunit sa katunayan, mayroong isang malaking threshold na mahirap i-cross. At kung isa lang itong simulation, halatang hindi nito matutugunan ang mga kinakailangan para sa pagpino ng Mystic Class na elixir. Paano haharapin ng isang solong simulation ang maraming katangian ng isang random? Kung gusto ng ibang tao na maging isang mystic, kailangan nilang makabisado ang unang klase na ito, ngunit si Terence ay isang exception. Ni hindi pa niya narinig ang tungkol dito, kaya natural na hindi niya alam ang high-level technique na ito. Gayunpaman, hindi niya kailangan ang high-level na technique na ito, dahil siya mismo ay isang freak na may 8 elemental spirit root attribute. Natural na matutugunan niya ang higit sa 70% ng mga kondisyon ng pagpipino ng profound level medicinal pill. Ang threshold na ito na nagparamdam sa iba ng takot ay hindi pareho sa kanya. Kahit na si Ifan ay isang master sa huling yugto ng pagbubukas ng lupa, hindi siya isang alchemist. Natural, hindi niya alam ang pasikot-sikot nito. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ang ugali ni Terence. Ano man ang mangyari, basta't handang tumulong si Terence, ito ay mabuti. Magtagumpay man tayo o hindi, gusto kong magpasalamat ng maaga kay Master Linford. Inatasan ko na ang mga tao na maghanda ng isang piging para salubungin si Master Linford. Tungkol naman sa pagpino ng mga pills, hindi na kailangang magmadali. Master Linford, maaari ka munang magpahinga. Bagamat labis na nababalisa si Ifan, hindi siya nang ahas na himukin siya.
Sa halip, kumilos siya ng napakaunawa. Kagagaling mo lang sa journey mo as a big shot at kakalaban mo lang ni Elena. I'm sure pagod ka na, di ba? Hehe, kung ganoon ay mahihirapan ako kay President Fuller. Doon ako mamayang gabi. Bahagyang ngumiti si Terence at hindi binanggit ang huling tanong. Ayaw niyang may si Yvonne kung sasabihin niya sa kanya ang totoo, kaya mas mabuting maging low profile. Kung sino pa man, pagod na sila. Gayunpaman, mayroon siyang puwang kay Jade para manloko. Ang pagtitiis ay ang kanyang ganap na lakas. Maging si Yvonne, na nasa huling yugto ng pagbubukas ng lupa, ay maaaring hindi matalo sa kanya. 4,945. Since that's the case, I'll take my leave muna. Master Linford, magpahinga ka na. Magkikita pa tayo mamayang gabi. Naunawaan ka agad ni Yvonne. Akala niya ay sinusubukan lamang ni Terence na panatilihin ang kanyang imahe sa kanyang harapan. Kung hindi niya alam kung ano ang mabuti para sa kanya at umalis, magiging mahirap kung may nangyari sa batang Mystic First Level na ito. Sige, magkita ulit tayo mamayang gabi. Tumayo si Terence para tingnan siya palabas. Gayunpaman, bago umalis ang dalawa sa sala, biglang huminto si Yvonne at makahulugang sinabi, taon-taon, pagkatapos ng daan tungo sa pagiging big shot, magkakaroon ng celebration banquet. Bawat paaralan ay magpapadala ng mga tao para pumasok. Pakiramdam ko ay wala nang mas magandang oras kaysa ngayon. Bakit hindi na lang tayo sumali sa handaan ngayon? Ano sa palagay mo, Master Linford? Ito ay isang bagay para sa Alliance of Schools. President Fuller, maaari mong ayusin ito. Wala akong pagtutol. Tumingin sa kanya si Terence, nagulat. Kailangan ba talagang pag-usapan ito sa isang tagalabas? Tapos na pagdesisyonan na. Master Linford, maaari mong hilingin Chancellor Lee na sumama. Sabihin mo lang na nagpa-reserve ako ng upuan para sa kanya sa main table. Ngumiti ng malalim si Yvonne, pagkatapos ay umalis. Hehe. Itong si Yvonne ay marunong mag-ayos ng sarili. Nakangiti si Terence habang pinapanood ang lalaki na umalis. Malinaw kung ano ang sinusubukang gawin ni Yvonne, sinusubukan niyang gawin ang Morning Star Academy ng isang pabor. Napakaraming Golden Class Academies doon, at ang Umaga Star Academy ay maaaring hindi man lang makakuha ng upuan sa main table. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa kanila upang ipakita ang kanilang mukha. Pagkaalis ni Yvonne, si Remelin, Melissa, at Minerva ay sumugod sa silid, na sinundan ni Vanessa at Randy. Paano ito? Ano ang sinabi ni President Fuller? Hindi na makapaghintay si Remelin na magtanong. Narinig na niya ang buong kwento mula kay Melissa at sa iba pa, ngunit nag-aalala pa rin siya para kay Terence. Ginamit lamang ni Terence ang pangalan ng Mystic First Level para takutin si Yvonne, ngunit kung ang kabilang partido ay bumalik sa kanyang katinoan, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Walang gaanong. Hiniling niya sa akin na tulungan siyang pinuhin ang mga table tasks at pumayag ako. Simple lang yon. Nagkibit balikat si Terence na parang walang nangyari. Pumayag ka. Ang gusto niyang i-refine dapat profound grade pill, pwede mo ba talagang i-refine? Nagulat si Remelin. Mukhang nagulat din sina Vanessa at Randy nang marinig nila ito. Tanging sina Melissa at Minerva lamang ang nanatiling kalmado. Nakasanayan na nila ito. Hindi ba natin malalaman kung gumagana ang ganitong bagay pagkatapos nating subukan? Ngumiti si Terence, medyo mapaglaro. Kahit na ang isang Mystic First Level Alchemist ay hindi magagarantiya ng tagumpay sa bawat pagkakataon. Kung mabibigo ako sa pagkakataong ito, normal lang iyon, di ba? Nakikita ko. Sa wakas ay naunawaan na ng karamihan kung bakit nang ahas si Terence na magsinungaling sa isang taong kasing halaga ni Yvonne. Kung ito ay simpleng kasinungalingan lamang, halos imposibleng lokohin si Yvonne. Kahit na sa umpisa pa lang ay ma-expose na siya. Napakatingkad ng kasinungalingan ni Terence dahil maaaring hindi ito kasinungalingan. Maaari itong maging isang katotohanan, at kahit na hindi, magkakaroon ng isang makatwirang paliwanag. Sa pamamagitan lamang ng pagiging kalahating totoo at kalahating mali maaari siyang hindi magagapi.
Siya nga pala, sinabi ni Yvonne na magdaraos siya ng celebration party mamayang gabi. Chancellor Lee, nagpa-reserve din siya ng upuan para sa iyo sa main table. Sabi ni Terence. Ano? Hindi ba kadalasang ginaganap ang celebration party sa headquarters sa Thunder City pagkatapos ng trial? Bakit bigla na lang itong dinala hanggang ngayon? Saglit na hindi nag-react si Randy. After a moment of shock, natautal siya. May upuan para sa akin. Sa pangunahing mesa. Tama, yun ang sabi niya. Kaya, dapat kang maghanda. Sabay tayo mamayang gabi. Tumango si Terence. Ito ay isang mahusay na sorpresa. Huminga ng malalim si Randy at seryosong sumaludo kay Terence, Master Linford, sa ngalan ng Morning Star Academy, nagpapasalamat ako sa iyong mahusay na kabaitan. Haha, masyado kang mabait, Chancellor Lee. Matagal na kitang iniistorbo sa Morning Stars Academy. Ito ang dapat kong gawin. At saka, kung gusto mo talagang magpasalamat sa isang tao, dapat kang magpasalamat kay Yvonne. Siya ang nag-suggest. Nakangiting umiling si Terence. Hindi, kung hindi dahil sa iyo, bakit aalagaan ni President Fuller ang ating Morning Stars Academy? Kinawayan ni Randy ang kanyang kamay at nagpaliwanag, Master Linford, maaaring hindi mo pa ito alam. Ang taunang piging sa pagdiriwang ay dapat na ipagdiwang ang daan tungo sa pagiging isang big shot. Sa totoo lang, ito ay nauugnay sa muling pagraranggo ng lahat ng Golden Class na paaralan. Kapag mas malapit ang paaralan sa main table, mas maraming atensyon ang ibibigay sa kanila ng alyansa. Makakakuha sila ng mas maraming mapagkukunan para sa kultibasyon. Iilan lamang ang may kakayahang gininto ang posisyon sa isang akademikong klase sa isang taon. Ang pangunahing mesa ay ang Thunderclap Academy, Ding City Academy, at ang mga katulad nito ay hindi pa nakatanggap ng ganoong karangalan. Habang nagsasalita si Randy, mas nasasabik siya, at sa huli, ang kanyang mukha ay kumikinang na pula. Kung kaya niyang katawinin ang mga Morning Stars Academy at kunin ang pangunahing mesa, kahit na ang lahat ay salamat kay Terence, bilang libation na namumuno sa koponan, ito ay magiging isang malaking kontribusyon para sa kanya. Siya ay mabibigyan ng malaking gantimpala kapag siya ay bumalik sa academy, tumataas ng 3 magkakasunod na antas at maabot ang mga ulap. So may ganon. Ibig sabihin, binigyan talaga ako ni Yvonne ng isang mahalagang regalo. Sabi ni Terence. Akala niya ay magpapakita lang sila ng kanilang mga mukha para sa isang pagkain, ngunit may mas malalim na kahulugan sa likod nito. Sinisikap ni Yvonne na ipakita na may kakayahan siyang tulungan ang Morning Star School na umakyat sa tuktok, ngunit syempre, kailangan muna siyang tulungan ni Terence sa tableta. Kung hindi, madali niyang matapakan ang Morning Star School. Simula noong kinuha ni President Fuller ang alyansa, palagi na siyang balanse. Bihira siyang magkusa para suportahan ang isang paaralan. Ilang oras na lang ay makakalaban ng iyong paaralan ang mga nangungunang paaralan sa hinaharap. Ito ay nagkakahalaga ng pagdiriwang. Nakangiting sabi ni Vanessa, ngunit ang kanyang ekspresyon ay medyo komplikado. Ito ay isang magandang bagay upang makakuha ng parehong katanyagan at kapalaran. Para sa mga Morning Stars Academy, natural na ito ay isang magandang bagay. Gayunpaman, sa Umaga Pride Academy, hindi ito masyadong maganda. Ang kanilang mahigpit na kaaway ay biglang sumikat. Kahit sinong tumayo sa posisyon ng Umaga Pride Academy, hindi sila makakatawa. Same to you. Same to you. Si Randy ay nakalubog pa rin sa lubos na kaligayahan sa oras na ito. Nag-react lang siya pagkatapos niyang magsalita. Biglang napahiya ang ekspresyon niya. Ang kabilang partido ay ang vice-presidente ng paaralan ng Morning Pride. Paano sila magiging masaya na magkasama? Ilang sandali pa ay medyo naging kakaiba ang kapaligiran sa sala. Bilang panauhin, medyo nabahala si Vanessa. Bilang host, mukhang nahihiya rin si Randy at hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang eksena ay biglang pumasok sa isang pagkapatas. Biglang nagsalita si Terence. Vice Principal Lane, Chancellor Lee, may ideya ako. Iniisip ko kung handa kayong dalawa na makinig. 4,946. Sabihin mo lang.
Nagulat si Vanessa. Ayon sa relasyon ni Remilyn kay Terence, mas magiging intimate para sa kanya na tawagan ang kanyang tiyahin na Lane. Ngayong bigla siyang tinawag na Dean Lane, tiyak na may kaugnayan ito sa malaking isyu sa pagitan ng dalawang paaralan. Master Linford, mangyaring magsalita. Medyo naguguluhan din si Randy. Sa aking palagay, dahil ang Morningstar at Morningstar ay iisa, at walang hindi mapagkakasundo ang puot sa pagitan nila, bakit hindi ko hilingin kay Pangulong Fuller na maging tagapamayapa? Ang dalawang paaralan ay magkakamayan at makikipagpayapaan. Ano sa palagay ninyo? Seryosong sabi ni Terence. Natahimik sandali si Vanessa, ngunit mabilis niyang naunawaan ang intensyon ni Terence. Gusto niyang lutisin ang sama ng loob ng dalawang pamilya, pero pabalat lang ito. Ang tunay niyang layunin ay hayaan ang paaralan na samantalahin ang sitwasyon. Kung darating siya para pag-usapan ito, hindi papabor si Yifan sa isang pamilya at tutulungan lang niya si Chenxing, at magkakaroon ng lugar ang paaralan. Maging ito ay isang Morningstar o isang Morning Pride, ang Academy's Foundation ay hindi masama. Noong hindi pa nahati ang pamilya, ito ang nangungunang akademya sa rehiyon ng Yellow Sea. Gayunpaman, ito ay nagdusa ng isang malaking pagkawala dahil ito ay bumagsak sa kabilang paaralan. Gayunpaman, ang lakas ng dalawang paaralan ay maaari pa ring pumiga sa hanay ng mga nangungunang paaralan. Kung talagang maaari silang makipagkamay at makipagpayapaan sa hinaharap, sa buong suporta ni Yifan, ang Pangulo ng Alyansa, hindi magiging mahirap na ibalik ang kanilang dating kaluwalhatian. Sa oras na iyon, ang paaralang Thunderclap, Ding City School at ang iba pa ay kailangang tumabi. Wala akong problema dyan. Walang pag-aalinlangan na tumango si Vanessa. Bagamat marami sa mga nakatataas sa paaralan ay nag-iisip pa rin tungkol sa nangyari noon, wala ni isa sa kanila ang makakarating sa ganito nang hindi naiintindihan ang kasalukuyang sitwasyon. Sa harap ng mga tunay na benepisyo, walang sinuman ang mananatili sa maliit na sama ng loob na ito, o sila ay magiging mga makasalanan ng paaralan. Kung gayon, ano sa palagay mo, Chancellor Lee? Lumingon si Terence kay Randy. Ito. Tumingin si Randy kay Terence, problemado. Pagkatapos ay tumingin siya kay Vanessa at ngumiti ng mapait, kung magtutulungan ang dalawang paaralan, ito ay magiging kapaki-pakinabang sa magkabilang panig. Siyempre, personal akong sumasang-ayon dito. Ngunit ang bagay na ito ay napakahalaga. Natatakot ako na hindi ako makapagdesisyon bilang chancellor lang. Kailangan ko man lang humingi ng permiso kay Dean Ling. Sana mapatawad ako ni Master Linford at Dean Lane. Logically speaking, dapat nating gawin ang sinabi ni Chancellor Lee at hayaan si Dean Ling mismo ang magdesisyon. Ngunit ito ay isang pagkakataon na hindi natin maaaring palagpasin. Kung palalampasan natin ang pagkakataong ito, hindi magiging madali na humingi ng tulong kay Yifan sa hinaharap. Saglit na nag-isip si Terence bago nagpasya, paano ito, gagawa ako ng desisyon para sa Morningstar Academy. Si Dean Ling ay isang tao ng katwiran, naniniwala akong hindi siya tatutol. Kung gayon kailangan kong magpasalamat kay Master Linford. Pumayag naman agad si Randy. Maliit lang siyang chancellor, wala siyang karapatang magdesisyon sa isang bagay na makakaapekto sa kinabukasan ng paaralan, ngunit iba si Terence. Sa kanyang relasyon sa tatlong big shot ng Morningstar Academy at sa kanyang background, kahit na alam ni Davis, hindi niya siya masisisi, magpapasalamat lang siya. Sa katunayan, hindi man lang sisisihin ni Davis ang kanyang disipulo, si Darvin, sa paggawa ng desisyon, lalo na si Terence. Pagkatapos ng lahat, si Darvin ang haligi ng paaralan. At saka, hindi naman masama para sa Morningstar School. Tanging tanga lang ang tatutol. Since that's the case, I'll go refine pills first. Magkakasama tayong lahat sa handaan. Sinabi ni Terence sa mga tao at umalis na may dalang kahon ng mahahalagang halamang gamot na dinala ni Yifan, na iniwan ng mga tao upang magpatuloy sa pag-inom ng tsaa at pakikipag-chat. Ang dalawang akademya ay nakipagkamay at nakipagpayapaan. Ito ay isang malaking bagay na kinasasangkutan ng maraming aspeto. Kinailangang gumawa muna ng draft sina Vanessa at Randy.
Para naman kay Remilyn, Melissa, at Minerva, nadulas na sila at nagbulungan sa isa't isa. Ang mga babae ay palaging may walang katapusang mga paksang pinag-uusapan, lalo na kapag mayroon silang isang karaniwang wika tulad ng Terence. Bahagyang inayos lamang ni Terence ang kanyang pag-iisip nang dumating siya sa espesyal na silid ng pagpipino sa barko. Hindi na siya makapaghintay na subukan ito. Ito ang unang beses niyang gumawa ng mystic elixirs, at medyo kinakabahan siya. Ngunit nang ilabas niya ang Shenlong medicine cauldron at ilagay ang mga tool na ipinadala sa kanya ni Jenny, at handa na ang lahat, kumalma ang puso ni Terence. Ang pagiging kalmado ang pinakapangunahing kinakailangan para sa paggawa ng elixir. Kung hindi siya mapalagay, hindi na niya kailangang buksan ang hurno. Ang rate ng tagumpay ay 0, gayunpaman. Sa pagkakataong ito, iba ang tableta sa nakaraan. Noong nakaraan, kailangan lang ni Terence na sundin ang mga tagubilin ng tablet at patuloy na ipasok ang katumbas na lakas ng kanyang chi, ngunit sa pagkakataong ito, may karagdagang hakbang na kontrolin ang mga elemento ng chi. Ang Earth Strength Enning Peel ay nangangailangan lamang ng metal, wood, at earth elements ng chi. Kung idaragdag ni Terence ang lahat ng 8 elemento ng sabay-sabay, kahit na nagtagumpay siya sa pamamagitan ng swerte, ang huling produkto ay hindi magiging isang tunay na Earth Strength Enning Peel. Ang hakbang na ito mismo ay hindi mahirap para sa isang tunay na mystic, ang mahirap ay kung paano perpektong gayahin ang iba't ibang uri ng chi. Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi nagkaroon ng problemang ito. Kailangan lamang niyang kontrolin ang 3 uri ng chi, at lahat ng iba pa ay isang paglalaro lamang ng tulala. Tila naging maayos ang lahat, at hindi naramdaman ni Terence ang kahirapan sa paggawa ng Mystic Class Elixir. Tila madali niyang ginagawa ito mula sa simula hanggang sa huli, ngunit nang buksan niya ang kaldero ni Shenlong, isang tumpok na lamang ang nalalabi. Nabigo siya. Ang resultang ito ay hindi inaasahan. Si Terence ay handa na para dito, kaya isang set lang ng mga sangkap ang ginamit niya sa pagkakataong ito. Ang problema ay hindi niya alam kung ano ang nabigo sa kanyang karanasan. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay na siya ay may isang makajos na peel refining device. Pagkatapos ng unang kabiguan, ang computer ay nagsimulang automatikong itama ang peel refining curve. Sa unang tingin, ang bagong peel refining curve ay hindi naiiba sa orihinal. Gayunpaman, kung titingnang mabuti, makikita nila na mayroong maraming menor de edad na pagsasaayos sa maraming detalye. Tila hindi naiintindihan ni Terence ang mga pagbabagong ginagawa ng computer. Hindi siya isang tamang mystic, kung tutuusin, at hindi niya naiintindihan kung bakit nangyayari ang mga pagbabagong ito, lalo na kung ano ang mga epekto ng mga ito. Ngunit hindi kailangan ni Terence na maunawaan ito ng buo. Kailangan lang niyang sundin ang mga tagubilin at ipasok ang kanyang chi. Hanggat hindi siya nagkakamali, ang iba ay nasa Shenlong. Wala siyang magawa. Sa teorya, ang Shenlong medicine cauldron, na nilagyan ng mga panlabas na accessories, ay talagang isang all-purpose divine tool para sa alchemy. Ito ay dahil kahit na nabigo ito sa unang pagkakataon, maaari itong patuloy na ma-optimize sa pamamagitan ng pagsasaayos ng alchemy curve. Kung hindi gumana ang pangalawang pagkakataon, magkakaroon ng pangatlong beses. Kung hindi gumana ang pangatlong beses, magkakaroon ng ika-4 na pagkakataon. Ito ay magpapatuloy hanggang sa huling tagumpay ng alchemy. Gayunpaman, ito ay sa teorya lamang. Sa katotohanan, hindi ito maaasahan. Pagkatapos ng lahat, sa antas ng Mystic Class na elixir, ang mga espiritual na sangkap ay napakabihirang makalangit na kayamanan. 4,947. Si Ifan ay ang presidente ng Golden Class Academy Alliance, at siya ay isang master sa huling yugto ng Earth Opening, ngunit kahit na ganoon, nakuha lang niya ang 30% ng mga materyales para sa Earth Strength Enning Peel. Maaaring isipin ng isa kung gaano ito kahirap. Ang Shenlong cauldron ay maaaring gamitin ng 10,000 beses, ngunit ang mga sangkap ay maaari lamang gamitin ng 3 beses. Ito ang katotohanan. Kung ang isa ay nabigo ng 3 beses, ito ay katumbas ng isang pagkabigo. Dahil ang mga sangkap na ibinigay ni Ifan ay medyo sobra-sobra, 2 set na lang ang natitira ni Terence, wala kahit 3. Hindi siya naglakas loob na ilagay ang lahat ng sabay-sabay.
Kahit na naayos ang alchemy curve, walang nakakaalam kung magtatagumpay ito bago lumabas ang pangalawang resulta. Kung may pangangailangan para sa karagdagang mga pagsasaayos, at walang kabuluhang itinapon niya ang lahat ng mga materyal ng alchemy ng sabay-sabay, iyon ay isang biro. Pinag-isipan ito ni Terence at inilagay ang kalahati ng mga materyales bago hinaampas habang mainit ang plancha at sinimulan ang kanyang pangalawang pagtatangka. Ang tagumpay o kabiguan ay wala talagang kinalaman sa kanya, ang lahat ay nakasalalay sa kung ang Shenong Medicine Cauldron ay sapat na malakas na may makajos na kasangkapan para sa pagdadalisay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang proseso ay mas komplikado kaysa sa unang pagkakataon. Magkakaroon ng ilang kakaibang tunog paminsan-minsan, at sa bawat tunog bahagyang lumubog ang puso ni Terence. Mabibigo siya. Gayunpaman, nang sa wakas ay binuksan niya ang kaldero ng gamot ni Shenong upang tingnan, agad siyang natigilan. May dalawang earth yellow pill na nakalatag sa loob. Walang alinlangan, sila ang mga tabletas na nagpapatibay sa lupa. Lumalabas na ang kaguluhan ay hindi tungkol sa kabiguan, ngunit ang maalamat na kasabihan na ang magagandang bagay ay madalas na naantala, 2 tableta ang lumabas ng sabay-sabay. Ang pill ni Jenny na nagpapadalisay sa God Tool ay talagang kamangha-mangha, kahit na ang Mystic First Level na mga table task ay walang problema, at nakakapag-produce pa siya ng higit sa karaniwan. Paano ito matatanggap ng matataas at makapangyarihang Mystic Class Alchemist na ito? Hawak ang 2 table task sa kanyang mga kamay, nagpakawala ng mahabang hininga si Terence. Sa wakas ay nakapagpaliwanag na siya kay Yifan ng walang anumang aksidente. Kung talagang nabigo siya, baka may gawin siyang masama sa kanya dahil sa galit, at magiging malaking problema iyon. Habang nagdadalisay si Terence, lumabas ng barko sina Froilan at Kenshin nang walang nakatingin. Young Master Bard, sigurado ka bang makakahiram ka talaga ng Aerial Spirit Beast dito? Tanong ni Kenshin habang nakasunod sa likod ni Froilan. Siyempre, Aerial Spirit Beast lang yan. Paanong hindi ko ito mahiram? Inilibot ni Froilan ang kanyang mga mata sa kanya. Pero ito ang Thunder Plain Island. Desyerto at walang academy o pangunahing lungsod. Saan tayo uupa ng Aerial Spirit Beast? Nagtatakang tanong ni Kenshin. Sino bang nagsabing inuupahan mo ito? Bakit hindi mo nalang diretsyong hilingin sa isang tao na humiram? Huwag mong kalimutan na may sangay ng alyansa dito, at nagkataon na nakilala ng tatay ko ang isa sa mga nakatataas ng alyansa na nakatalaga dito. Basta ang hinihiling ko, ang pagpapahiram ng Aerial Spirit Beast ay isang maliit na bagay. Pagmamalaki ni Froilan. Kaya ganyan. Basta makahiram tayo ng Aerial Spirit Beast, magiging half successful ang plano natin. Nagliwanag ang mga mata ni Kenshin habang tumatango. Well, natakot kang ma-eavesdrop sa amin ngayon lang. Ngayon, hindi mo na kami kailangan pang i-suspense. Sabihin mo sa amin ang plano mo. Naiinip na tanong ni Froilan. Young Master Bard, gaano sa tingin mo ang tiwala natin sa pakikitungo sa lalaking Linford na iyon gamit ang ating kasalukuyang lakas? Tanong ni Kenshin. Ito. Ang ekspresyon ni Froilan ay naging pangit at sinabi niya na may mapait na mukha, ang lalaking Linford na iyon ay lumaki na. Maaari niyang hamanin ang isang powerhouse sa simula ng yugto ng mag-isa. Ngayon, kahit si Yifan ay nasa kanyang panig. Imposibleng mapatay natin siya. Higit pa riyan. Sa normal na mga pangyayari, hindi man lang tayo magkakaroon ng pagkakataong gawin iyon. Walang awa na winasak ni Kenshin ang huling pantasya ni Froilan at sinabing may katiyakan, Young Master Bard, huwag mong isipin na sinusubukan ko lang palakasin ang kanyang moral at bawasan ang sarili ko. Sa totoo lang, kahit na hindi na kami ang tatay mo, hindi na kami katulad ni Linford. Wala akong magagawa sa Linford na iyon. Baka siya pa ang sisihin. Maging si Yifan, ang pangulo ng alyansa, ay tumutulong kay Terence. Ang kanyang ama ay isang ordinaryong panginoon ng lungsod, at siya ay wala sa harap ni Yifan. Paano nanalo ang braso niya sa hita niya? Walang sinabi si Froilan. Alam niya ang nangyayari kahit hindi sinabi ni Kenshin. Ayaw man niyang aminin, pero kailangan niyang ibaba ang ulo sa harap ng malupit na katotohanan.
Kung gumawa siya ng katangahan, hindi niya magagawang harapin si Terence, ngunit malalagay siya sa problema. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Tatanggapin na lang ba natin ang ating kapalaran? Sumimangot si Froilan. Pinagnanasaan pa rin niya si Melissa, at ang pakiramdam na banihag siya nito ay hindi isang bagay na maikukumpara sa mga ordinaryong babaeng iyon. Hinding-hindi niya ito bibitawan ng ganoon lang. Not to mention, natalo siya kay Terence sa mga huling sagupaan. Ito ay isang malaking kahihiyan sa kanya, paano niya ito tatanggapin? Sa totoo lang, isinantabi ang mga personal na gusto at hindi gusto, isinasaalang-alang lamang ang mga kalamangan at kahinaan, ito talaga ang pinakamahusay na pagpipilian upang huminto dito. Napabuntong hininga si Kenshin at tumingin sa malungkot na ekspresyon ni Froilan. He then said, "Pero sa tingin ko hindi ka papayag, young Master Bard. Actually, ayaw ko rin umamin ng pagkatalo. Kung hindi, hindi ko iminumungkahi na lumabas. Alright, enough of the nonsense. Let's get down to business. You asked me to sneak out and even asked me to borrow an aerial spirit beast. Ano bang binabalak mo?" Tanong ni Froilan. Kung tungkol sa pinakamahusay na pagpipilian na binanggit ni Kenshin, wala ito sa kanyang pagsasaalang-alang. Napakasimple ng plano ko, pupunta tayo ngayon sa Dingtown. Napangiti si Kenshin. Dingtown. Bakit tayo pupunta doon? Saglit na natigilan si Froilan bago siya nag-react. Don't tell me magrereklamo ka sa tumutubos na multo. Tama, magrereklamo ako sa kanya. Tumanggaw si Kenshin. Ang nagbabayad ng buhay na multo na pinag-uusapan nila ay ang ama ni Leonard, ang lalaki ni Elena. Siya ang Panginoon ng bayan ng Dingbayan, Mavis Chang. Tungkol naman sa aswang na nagbabayad ng buhay, ito ay isang palayaw na umiikot sa mga lansangan, at ito ay napakaangkop para sa big shot ng Dingtown na ito. Hindi lamang ito ay may parehong pagbigkas sa kanyang tunay na pangalan, ngunit ang big shot na ito ay palaging naghihiganti para sa pinakamaliit na hinaing. Kung nasaktan niya ang isang tao, kailangan niyang pagbayaran ang kanyang buhay. Dahil sa isang maliit na bagay, hindi mabilang na mga tao ang namatay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, kaya tinawag siyang multo na nagbabayad ng buhay. Ito ba? Kailangan. Hindi napigilan ni Froilan na mag-alinlangan at sumimangot. Pinalo ng lalaking Linford na iyon ang kanyang asawa at anak na walang malay. Sa estilo ng maltong nagbabayad ng buhay, kahit hindi kami magreklamo, hindi niya pababayaan ang Linford na iyon. Tsaka strangers lang kami sa paningin niya. Kung hindi niya tayo intindihin na may lihim na motibo, mas malaki ang mawawala sa atin kaysa makuha natin. Baka manood na lang tayo ng palabas. 4,948. Ang pag-aalala ni Froilan ay makatwiran. Anyway, hindi ito papakawalan ni Changming ng ganoon kadali, kaya bakit kailangang makisali silang dalawa dito? Mas mabuting magtago sila sa malayo at panoorin ang laban ng Tigers. Hindi nila kayang makipagkulitin kay Terence, kung tutuusin, at hindi nila kayang makipagkulitin sa mas maraming Fat Alas. Magkakaroon sila ng malaking problema kung sila ay matarget ng alinman sa kanila, at maaari pa silang makakita ng magandang eksena kung nanatili sila sa isang magandang lugar. Young Master Bard, nagkakamali ka. Kung wala tayong gagawin, may 80% chance na wala tayong makikitang maganda. Umiling si Kenshin. Paano yun posible? Walang paraan na pakakawalan ng nagbabayad buhay na multo ang Linford na iyon. Tumalon si Froilan. Sa katunayan, walang paraan na palayain niya si Terence, ngunit kung hindi siya nagmamadali sa oras, maaaring tumakas si Terence. Napangiti ng walang magawa si Kenshin. Tulad ng sinabi niya noon, ang pinakamakatwirang pagpipilian ay ang huminto ngayon. Kung hindi, anuman ang kanilang ginawa, kailangan nilang kumuha ng ilang mga panganib. Ngunit muli, kung wala silang gagawin, hindi makatutuhanang maupo sa bundok at panoorin ang laban ng mga Tiger tulad ng inaasahan ni Froilan. Nakatakas siya. Napakurap si Froilan at napagtanto na mula sa pananaw ni Terence, ang pinakamagandang gawin ngayon ay umalis bago mag-react si Sungmin.
Hanggat nakabalik siya sa North Island, walang magagawa si Sungmin sa kanya. Kung tutuusin, hindi naman niya ito kayang habulin hanggang sa North Island, di ba? Kahit na siya ay pumunta, ito ay walang silbi, pabayaan kung siya ay pupunta o hindi. Si Bae daw ay hindi isang pushover. Sa isang napakalaking shot tulad ng Truett na namamahala, maglalakas loob ba siyang pumunta at humanap ng gulo? Parang humihingi ng bogbog. Tama, hindi tanga si Terence. Dahil naglakas loob siyang salakayin sina Elena at Leonard, malamang na nagplano siya para sa paghihiganti ng nagbabayad buhay na multo. Kaya, dalawa na lang ang pagpipilian niya. Makakahanap siya ng malalakas na reinforcement para tulungan siya, o maaari niyang piliin na tumakas. Sinuri ni Kenshin. Ngayong nasabi mo na, wala na talaga siyang magagawa kundi ang tumakbo. Ang multong nangangikil ng buhay ay hindi dapat ipagwalang bahala. Kung si Linford ang bumangga sa kanya, mamamatay lang siya. Kahit na si Ifan at ang tatlong umaga na star magnates ay kayang harapin ang nangangikil ng buhay na multo, paano sila magiging napakalapit kay Linford? Karaniwan, tila magkakasundo sila sa buhay, ngunit kapag sila ay tiyak na magkakasundo, ngunit sa sandaling sila ay makakatagpo ng ganoong sitwasyon, ngunit kapag sila ay nakatagpo ng ganoong sitwasyon, ngunit sa sandaling sila ay makakatagpo ng ganoong sitwasyon, ngunit manood ka, para tumakbo lang si Linford. Agad namang nag-react si Froilan matapos niyang paalalahanan. Tama. Sigurado ako na kung gusto ng The Revenant na maghiganti kay Terence, ang tanging pagkakataon niya ay dito sa Thunder Plain Island. Kung hindi, once na bumalik si Terence sa Morning Star Academy, kahit na ang tatlong big shots ay hindi payag na labanan ang The Revenant hanggang kamatayan para sa kanya, maaantala pa rin niya sandali ang sabi at hayaan mo siyang makatakas. Gayunpaman, hindi naman natin kailangang pumunta sa Dingtown para magreklamo. Sa ganitong kalaking bagay na nangyayari, tiyak na darating ang multong nagbabayad ng buhay para tanungin tayo. Hindi naman siya matyaga at makipag-negotiate sa atin through official channels, di ba? Hindi sinasang-ayunan ni Froilan. Hindi, ito ang kabaligtaran. Kailangan nating pumunta, at kailangan nating pumunta kaagad. Umiling si Kenshin at sinabing may katiyakan. Bakit? Natigilan si Froilan. Hehe, kung hindi tayo pupunta, sino ang magsusumbong sa multong nagbabayad ng buhay? Ang mga namamahala sa barko ng Ding City Academy ay patay o buhay. Si Elena, Leonard, at ang dalawang leader ng libation ay napatay na lahat. Siguradong magulo ang barko nila ngayon. Sa mga oras na ito, walang maglalakas loob na humakbang pasulong at magsusumbong sa Ghost of Death. Kenshin sneered and pouted, sa tingin ko sa oras na makuha ng Reapers ang balita, makakatakas na si Terence pabalik sa North Island. Ano ang silbi niyan? Not bad? Not bad. Ang bait mo talaga. Kung hindi mo ako pinaalalahan, hindi ko naisip to. Nagningning ang mga mata ni Froilan habang nagpupuri. Young Master Bard, nambola mo ako. Mas iniisip ko lang. Bagamat mapagpakumbaba si Kenshin, tuwang-tuwa ang kanyang ekspresyon. Kung ganoon nga ang kaso, hindi na tayo maaaring magantala pa. Kailangan nating humiram ng mabilis ng aerial spirit beast para makapunta sa Dingtown. Bagamat hindi naman masyadong malayo ang Dingtown dito, kailangan pa rin nating mag-effort kung gusto nating makita ang Spirit of Vengeance. Hindi natin ito maaaring i-drag ng masyadong mahaba. Kapag ang lalaking iyon na may pangalang Linford ay nakatakas pabalik sa lahat ng ating pagsisikap sa Morning Star. Naiinip na sabi ni Froilan. Tama, tama, hindi na natin ito maaaring ipagpaliban pa, mas mabilis mas mabuti. Tumanggo si Kenshin. Pumunta ang dalawa sa sangay ng Alliance, at binigyan sila ni Froilan ng lumilipad na espiritong hayop gaya ng inaasahan. Agad silang pumunta sa bayan ng Dingcheng, at mula sa simula hanggang sa huli, walang sinuman sa Morning Star Academy ang nakapansin sa dalawang palihim na tao. Pinag-uusapan ng lahat ang tungkol kay Terence, at walang sinuman ang nagkaroon ng oras para pakialaman sila. Nang dumilim ang kalangitan, nagpakita si Terence sa harap ng lahat, relaxed. Ngumiti siya, "Tere, kain na tayo."
Nagkatinginan si Melissa at ang iba pa at ngumiti isang tingin sa ekspresyon ni Terence at alam nila na ginawa nila ito. Hindi na sila nagtanong at nagtawanan lang habang inihatid siya sa branch ng Alliance. Sumunod si Randy kasama ang isang grupo ng mga disipulo mula sa Morningstar Academy. Para naman kay Vanessa, bumalik siya para tawagan ang mga disipulo mula sa Pride Academy sa umaga. Dahil kay Remilyn, pinamunuan niya ang team bilang vice principal. Sa sandaling ito, inabisuhan na sila ng Alliance na ang pagdiriwang na piging ay gaganapin ng maaga sa sangay ng Alliance sa Thunderclap Plains Island. Lahat ng mga alagad ng Academy ay pinayagang dumalo sa handaan. Bagamat labag ito sa mga patakaran, hindi lamang ang mga estudyanteng nasa paglilitis pa ang hindi nakadalo, maging ang ilang mga paaralang maagang umalis ay hindi makakadalo sa pagdiriwang na ito. Gayunpaman, si Yvonne ang pangulo ng alyansa. Sa kanyang katayuan at lakas, nagagawa niya ang anumang gusto niya nang hindi nakikipag-usap sa sinuman. Kung hindi ka makakasali, sarili mong malas lang ang masisisi mo. Naglakas loob ka bang magreklamo kay Yvonne? At saka, kahit na minadali ang celebration party, karamihan sa mga mathematics colleges ay nandoon pa rin kaya hindi ito masyadong kabalbalan. Ang Alliance Division ay hindi kalayuan sa pantalan at isang medyo engranding gusali. Bagamat malayo ito sa Karangyan, mukhang napakakapal nito sa labas at sapat na upang harapin ang lahat ng uri ng natural at gawa ng tao na mga sakuna. Hindi ito parang isang dibisyon ngunit mas parang isang lihim na baseng binabantayan. Dumating si Terence at ang iba pa sa isang engranding gusali sa gitna, at may napakalawak na bulwagan sa loob. Mukhang hindi ito isang lugar para sa mga handaan, at mula sa mga pasilidad ng pagtatanggol sa paligid nito, malamang na ito ay isang lugar para sa pagsasanay. Gayunpaman, ang espasyo sa loob ay sapat na malaki, at angkop na pansamantalang baguhin ito sa isang banquet hall. 4,949. Ngunit ang ikinagulat ni Terence at ng iba pa ay ang mga estudyante mula sa ibang mga paaralan na dumating kanina ay hindi pumasok. Lahat sila ay naharang sa labas ng pinto, nag-uusap. Baka may nangyari. Kumurap-kurap si Terence, ngunit bago pa siya makapagtanong ng anuman, biglang nagbukas ng landas ang mga tao. Pagkatapos, lumapit sa kanya si Yvonne na nakangiti. Si Master Linford ay talagang isang bihirang maagap at mapagkakatiwalaang tao. Halika, halika, halika. Dito, pakiusap. Gulat na gulat ang mga tao sa ibang paaralan. Karamihan sa kanila ay narinig ang tungkol sa nangyari kaninang umaga, ngunit hindi nila nakita ang tao. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang tulad ni Terence na tumalon sa antas at natalo si Elena. Ang mas ikinagulat nila ay hindi lang sila pinarusahan ni Yvonne, bilang pangulo ng alyansa, lumabas pa siya para personal silang salubungin, kahit na hinaranggan silang lahat sa labas ng mga tarangkahan. Ito ang uri ng espesyal na pagtrato na natanggap ng mga tao mula sa mataas na uri. Sino ba itong si Terence? Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Kaya ang mga taong ito ay natigil sa labas dahil sa kanya. Talagang nag-effort si Yvonne para lang matulungan siya ni Terence sa refinement. Talagang natutuwa ako na si Pangulong Fuller ay personal na lumabas upang salubungin ako. Nakangiting sabi ni Terence. Masyado kang mabait. This is the most basic courtesy to a mystic alchemist. Not to mention the Golden Sea, even if you go to the Mystic Sea, it's same. Master Linford, you don't have to be humble. Nakangiti si Yvonne habang inimbitahan si Terence sa banquet hall. Nakasunod lang ang ibang mga estudyante pagkatapos pumasok sina Terence at Yvonne. Sa malaking banquet hall, may daan-daang mesa. Personal na inakay ni Yvonne si Terence sa pangunahing mesa sa gitna, at pagkaupo ni Terence, lahat ng iba ay nakahanap ng sarili nilang upuan. Ito ay hindi isang upuan na maaaring basta-basta kunin. May mga malinaw na alituntunin kung saang mesa kabilang ang academy. Top academies tulad ng Thunderclap Academy ay nakaayos sa main table, at ang bawat galaw nila ay mahigpit na binabantayan.
Tulad ng para sa mga maliliit na akademya na walang ranggo, sila ay direktang nakapila sa likod ng pangunahing gate, at ni isang tao ay hindi makikita, lalo pa ang may anumang pakiramdam ng pag-iral. Gayunpaman, kahit na ang isang nangungunang akademya tulad ng Thunderclap Academy ay maaari lamang malapit sa pangunahing mesa, ngunit imposibleng mag-okupa ng isang upuan sa pangunahing mesa. Mayroon lamang 8 upuan sa pangunahing mesa na palaging nakalaan para kay Yifan at sa mga nakatataas ng Alliance of Academies. Bilang karagdagan, iilan lamang sa mga kinatawan ng mga akademya ang maaaring umupo kasama nila. Dati, kung personal na dumating ang presidente ng Thunderclap Academy, makakaupo pa rin siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, narito lamang siya upang pamunuan ang pangkat na uminom ng alak, kaya paano siya magiging kwalipikadong maupo sa iisang mesa kasama si Yifan? Daan-daang tao ang nanunood sa pangunahing mesa mula sa lahat ng direksyon, at si Terence ay walang alinlangan na sentro ng kanilang talakayan. Puno ng inggit at selos ang mga mukha nila. Ang pag-upo sa tabi ni Yifan sa lugar ng Golden Class ay isang malaking karangalan. Kahit na ang dean ng mathematics school ay walang karapatan na umupo sa tabi niya, lalo pa ang isang hindi kilalang binata tulad ni Terence. Gayunpaman, kung ikukumpara dito, ang iba na umupo sa kanilang mga upuan sa main table ay mas nakakagulat. Melissa, Minerva, Remilyn, Vanessa, Randy, ano ba ang mga taong ito? Ang mga mahahalagang posisyon na dapat ay pag-aari ng mga nakatataas ng alyansa ay inalis lahat ng mga walang katuturang taong ito. Hindi ito isang celebration party para sa daan patungo sa pagiging big shot, ito ay ang hapunan ng pamilya ni Terence. Napuno ba ng tubig ang utak ni Yifan? Sa ganitong seating arrangement, hindi na kailangan pang magtrabaho ng ibang mga paaralan. Si Terence ang may huling say sa mga paaralang sinusuportahan ng alyansa, at ang ibang mga paaralan ay kailangang tumayo sa malayo. Ang lahat ay nag-uusap ng pribado, ngunit hindi sila nang ahas na magpakita ng anumang kawalang kasiyahan sa ibabaw. Maging si Dante mula sa Thunderclap Academy, na nakaupo sa hindi kalayuan, ay sumulyap lamang kay Terence, hindi nang ahas na magsalita. Ito ay lahat salamat kay Terence na nawala ang kanyang kaluluwa kay Terence bago niya sinubukang makapasok sa profound, na direktang humantong sa kanyang pagkabigo. Ang dating mayabang na ulo ng 4 na nagsilang na kaluluwang mga young masters ay isa na ngayong basura, na walang pagmamalaki ng isang anak ng Diyos. Ang dating henyo na ito ay ganap na nawasak. Si Terence ay hindi man lang nag-abala na tumingin sa isang tauna na katulad niya, ngunit ang mga bulong ng karamihan ay nakadama sa kanya ng kaunting hindi komportable. Ang pag-aayos ni Yifan ay medyo masyadong sinadya. Upang bigyang puwang si Terence at ang iba pa, itinulak niya ang lahat ng nakatataas sa isa pang mesa. Ang pangulo na ito ay talagang arbitrary, at si Terence ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Gayunpaman, ito rin ay salamin ng kanyang lakas. Kahit na siya ang presidente ng alyansa, ang kapangyarihang nakuha niya sa huli ay ipaglalaban pa rin ang kanyang lakas. Kung ang isang taong may katamtamang lakas ay ang pangulo, kahit na hindi siya basta-bastang figurehead, mahirap takutin ang napakaraming golden class na academies. Para kay Yifan, sa kanyang nakakatakot na lakas sa huling yugto ng paghahati ng lupa, walang sino man ang makakalaban sa kanya. Ang kapangyarihan ng Pangulo ng Alyansa ay likas na nagmamalabi sa kanyang mga kamay. Talaga, magagawa niya ang anumang gusto niya. Walang nangahas na magsabi ng kahit ano at magagawa lamang ang sinabi sa kanya. Master Linford, ipauubaya ko sa iyo ang pagpino ng mga table tasks. Narito ang isang toast sa iyo. Walang pakialam si Yifan sa nagulat na tingin ng iba. Lumapit siya para mag-propose ng toast. Bilang presidente ng alyansa, napakakumbabo niya na halos wala siyang reserbasyon. Kakaiba ang lalaking ito. Masyado kang mabait, Presidente Fuller. Sinunod naman ni Terence. Master Linford, alam ko na dapat ay gumaling ka ng mabuti sa panahong ito. Kaya't espesyal na hiniling ko ang mga tao na maghanda ng patio sa sangay. Talagang kakaiba ang kapaligiran at naniniwala akong masisiyahan ka. Ano sa palagay mo, Master Linford? Iminungkahi ni Yifan sa isang taos-pusong tono. Oh!
Tiningnan siya ni Terence nang mapaglaro. Tila ginagawa ito ni Yvonne ng may matinding pag-iingat at katapatan, ngunit hindi ito kasing simple ng tila. Halatang natatakot siyang madulas si Terence, kaya gusto niyang ilagay si Terence sa house arrest sa sangay ng alliance. Ngumiti si Yvonne kay Terence. Siya ang presidente ng alliance, isang master ng huling yugto ng lupain ng paglikha ng lupa. Kinailangan niyang ibaba ang sarili sa harap ng isang junior na tulad ni Terence para sa Earth Reinforcement Peel, syempre. Kinailangan na gumawa ng ilang pag-iingat. Sa bagay, hindi naman sila magkakilala. Sino ang nakakaalam kung maaasahan ang binatang ito na may makapangyarihang background? Nagtama ang mga mata ng dalawa, at ngumiti si Terence at umiling. Salamat sa iyong mabuting hangarin, Pangulong Fuller, ngunit sa palagay ko ay hindi na kailangan. 4,950. Talaga. Master Linford, sigurado ka bang ayaw mong isipin yun? Nagdilim ang mukha ni Yvonne. Naniniwala siya na alam na ni Terence ang ibig niyang sabihin. Tinanggihan niya pa rin siya sa ganitong sitwasyon. Medyo hinala ang motibo niya. Hindi kaya nagkasala ang bata. Hindi na kailangang isipin iyon dahil hindi na kailangan. Nakita ni Terence ang galit sa mga mata ng lalaki, at napabuntong hininga siya sa sarili na walang libreng tanghalian sa mundong ito. Si Yvonne ay nagsisikap ng husto na bigyan siya ng mga benepisyo, lahat ay para sa Earth Strengthening Peel. Bagamat sinabi niya na ayos lang kahit na ang pagpipino ng tableta ay nabigo, ngunit kung ito ay talagang nabigo, sino ang nakakaalam kung siya ay lilipad sa galit dahil sa kahihiyan? Maliban sa kanyang sarili, walang makakapaggarantiya nito. Masyado pa siyang mahina. Tahimik na bumantong hininga si Terence. Kung siya ay sapat na malakas, hindi niya kailangang pakialaman ang mga taong ito. Maaari siyang pumunta at umalis ayon sa gusto niya, sino ang maglalakas loob na pigilan siya. Maswerte siya sa pagkakataong ito. Nagawa niyang pinuhin ang Earth Strengthening Peel sa tulong ng Medicine Cauldron ni Shenlong, isang divine alchemy tool. Kung hindi, kung makakaalis siya sa Thunder Plain Island ay hindi pa rin alam. Sa oras na iyon, kahit na hindi siya patayin ni Yvonne, kahit papaano ay isa sa ilalim siya sa house arrest ng walang pag-aalinlangan. Ito ay magiging kasing hirap ng pag-akyat sa langit upang makatakas. Mukhang nakapagdesisyon na si Master Linford. Ibinaba ni Yvonne ang kanyang wine glass na may hindi maarak na ekspresyon. Sa pagtingin sa kanyang poster, ang kanyang mga susunod na salita ay malamang na isang pagpapakita ng lakas. Ang atmosfera sa main table ay yumigting, at maging ang mga tao sa iba pang mga mesa ay tumingin, ang kanilang mga mata ay lahat kay Terence. Haha, President Fuller, hindi mo na kailangang mag-isip masyado. Tingnan mo muna ito. Mahinahong ngumiti si Terence nang may lumitaw na maliit na kahon sa kanyang kamay. Inabot niya ito kay Yvonne. Ito ay. Kinuha ni Yvonne ang maliit na kahon at binuksan ito. Natigilan siya at hindi nakasagot ng matagal. Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa paligid nang makita nila ang ekspresyon ni Yvonne. Si Melissa at ang iba pa, na nakakaalam ng kwento sa loob, ay ngumiti lang at hindi umimik. Hindi pa sila binaygo ni Terence noon. Ang mga bagay na kasing hirap ng pag-akyat sa langit sa iba ay madali sa kanyang mga kamay, lalo na pagdating sa alchemy. Palaging may mga sorpresa, at sa pagkakataong ito ay walang pagbubukod. Sa pagtingin sa gulat na ekspresyon ni Yvonne, hindi rin nakaimik sina Vanessa at Randy. Sa antas ni Yvonne, kailangan niyang personal na humingi ng Mystic Peel, ngunit makakagawa pa si Terence ng Mystic Peel nang wala pang isang araw. Ito ay langit-defying. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-daang inilagay ni Yvonne ang kahon at yumuko kay Terence sa harap ng nagulat na mga mata ng lahat. Master Linford, ikaw ay tunay na henyo. Ako ay humanga. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong lugar ay nagkagulo. Anong uri ng tao si Yvonne? Mula noong kinuha niya ang Yellow Class Academy Alliance, nilinis niya ang lahat sa loob ng maikling buwan. Ang kanyang mga pamamaraan ay walang kapantay, at lahat ng nasa ilalim niya ay maaari lamang maging isang yes man sa kanyang harapan. Niwala silang lakas ng loob na gumawa ng ingay.
Ang isang lalaking tulad nito ay hindi kailanman ibinaba ang kanyang ulo, kahit na sa mga lokal na matandang halimaw na naninirahan sa pag-iisa sa mga dagat ng Golden Class, lalo pa sa loob ng Golden Class School Alliance. Sa unang pagkakataon, yumuko siya sa isang binatang tulad ni Terence sa harap ng lahat. Lasing ba ang lalaking ito? Haha, masyado kang mabait, President Fuller. Bahagyang ngumiti si Terence. Tila hindi siya nabigla sa paggalang sa publiko ni Yvonne, at nalaglag ang panga ng lahat. Kaya tinatago ng lalaking ito ang tunay niyang mukha. Siya ay nagkaroon ng hangin ng isang master. Hindi. It's not a compliment at all. Master Linford is too humble. Umiling si Yvonne. Inalis ng tableta sa kahon ang lahat ng kanyang mga pagdududa. Nakagawa siya ng isang Mystic First Level na tableta sa loob ng wala pang isang araw, at mukhang ito ay isang mataas na kalidad sa oras na iyon. Gusto niyang lumuhad at dilaan ang sapatos ni Terence sa kamangha-manghang kakayahan na ito. Wala masyadong Mystic First Level Alchemist, pero nakita na niya ang ilan sa kanila sa Mystic Sea dati. Maging ang mga taong ito, na itinuring na mga panauhin sa pamamagitan ng mga big shot, ay hindi makakagawa ng mga tableta ng ganito kadali. Kung hindi, ang mga mystic na table tasks ay nasa lahat na ng dako, at hindi na sila magiging kasing halaga ng mga ito ngayon. Sa katunayan, inaasahan niyang matatapos ito ni Terence sa loob ng isang buwan, ngunit hindi niya naisip na gagawin ito ni Terence nang walang tigil, lalo pat matatapos ito nang wala pang isang araw. Kahit na sa kanyang karanasan at kaalaman, hindi niya maiwasang mapabulalas ang lalaking ito ay masyadong nakakalangit. Sa mga tuntunin ng lakas, nagawang talunin ni Terence ang isang Mountain Split Primary Stage sa isang Mystical Ascension Primary Stage, at sa mga tuntunin ng Alchemy, nagawa niyang gumawa ng Mystic First Level Earth Strengthening Pill sa isang araw. Kung naghihinalo pa rin si Yvonne sa pagkakakilanlan ni Terence noon, ganap na siyang kumbinsido. Kung hindi nilinang ni Truett at ng Diyos ng Alchemy na si Zhang Lijiu ang ganoong henyo na lumalaban sa langit, pinisil ni Yvonne ang kanyang ulo at sinipa ito na parang bola. President Fuller, hindi mo naman ako itatagal dito, diba? Ngumiti si Terence at tumingin sa kanya ng mapaglarong tingin. Namula ang mukha ni Yvonne. Ngumiti siya at nag-wave ng kamay. Hinatulan ko ang isang Ginoo na may sariling sukatan. Sana ay mapatawad ako ni Master Linford. Kung tungkol sa courtyard, itatago ko ito para kay Master Linford. Sa tuwing gusto ni Master Linford na manatili, maaari siyang lumipat. Tiyak na ito ang pinakamahusay na paggamot sa Alliance. Siyempre, hindi mahalaga kung gusto ni Master Linford na umalis. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin bilang isang host. Hindi ko pipilitin si Master Linford. Haha, President Fuller, masyado kang magalang. Kahit na hindi ako estudyante ng Morning Stars Academy, tinuturing pa rin akong kalahating miyembro ng Academy. Kakain at matutulog ako sa lahat, kaya hindi kita bibigyan ng anumang espesyal na pagtrato. Nakangiting pagtanggi ni Terence. Natural, hindi na maglalagay ng house arrest si Yvonne, ngunit ayaw ni Terence na maging masyadong malapit sa kanya. Kung tutuusin, kakampi lang sila para sa benepisyo. Kung ginawa ni Terence ang Earth Strengthening Pill para sa kanya, bibigyan niya si Terence ng proteksyon. Iyon lang. Bagamat matagumpay na nakuha ni Yvonne ang Earth Strengthening Pill, nasaksihan din niya ang hindi kapani-paniwalang kakayahan ni Terence bilang isang refiner. Sa ganitong mga kalagayan, hindi niya susunugin ang tulay pagkatapos tumawid dito. Anumang Mystic Class Refiner ay isang supreme existence na kailangang matali. Sa madaling salita, mas malakas ang kakayahan ni Terence sa alchemy, mas kailangan niyang protektahan si Terence. Susubukan din niyang mapalapit kay Terence para makausap niya ito sa hinaharap. Gayunpaman, hindi ganoon na lang susundan ni Terence si Yvonne. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.